Nagising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi, hubot-hubad, malamig at walang maalala kung ano ang nangyari sa'yo? Cutscene, isang binata ang nakahandusay sa gitna ng palayan, nababalutan ng putik ang katawan. Kumikislap sa di kalayuan ang isang lamparan ng kerosene. Pilit siyang bumangon, nagulat na tumingin sa paligid. Narrator. Ang isang kaso ng panggagahasa ay yumanig sa buong ngayon. Isang magiliw na batang babae ang nagulat nito. Isang binata ang inakusahan. Walang ebidensya. Walang saksi. Tanging mga salita at isang matandang sumpa na hindi natutulo. Cutscene. Chismis ng mga taga-nayon, umiiyak ang ina, kumatok ang pulis sa pinto, inakay ang binata sa gitna ng mapuot na mga mata. Narrator. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi maling akusahan. Ito ay kapag ang nasa likod ng lahat ng ito ay hindi tao. Kumikislap ang liwanag sa kabubatan. Isang matandang babae ang nakatayo sa dilim, ang kanyang mga mata ay parang dugo. Umalingaw ang nakakatakot na tawa. Ang kamera ay nag-zoom in sa mga mata ng bata, puno ng gulat at galit. Narrator. Ako si Luo. At ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang krimen. Ito ay isang kwento mula sa isang nakaligtas. Music blares. Lumabas ang logo, taga-baryo, Milikers La Bandera. Larawan, isang maliit, mapayapang nayon. Nakaupo si Luo sa kanyang mesa, nag-aaral. Ang kanyang ina, isang mahigpit na nasa katanghaliang gulang na babae, ay nagluluto sa kusina. Nanay, mahigpit. Luo, may balak ka bang hindi mag-exam? Huwag mong idikit ang mata mo sa computer maghapon. Ay, bumubulong, nakangiti ng mapangakit. Nag-exam ako, nag-aaral ako. Si Sheena, isang simpleng babae na may maayos na pagkakatali ng buhok, ay naglalaba sa likod bahay. Malumanay na sumisikat ang sikat ng araw sa kanyang pagod, ngunit maamong mukha. Narrator. Sheena, ang babaeng naglalaba para sa pamilya ko. Isang taong walang pinapansin pero sa akin, para siyang nawawalang piraso sa mundong ito. Tahimik, pero hindi ordinaryo. Marupok na distansya. Tinignan ni Luo si Sheena. Mahina siyang kumakanta habang naglalaba ng damit. Minsan, bakat ang kamay niya, binigyan siya ni Luo ng patch. Sheena, malumanay. Salamat. You're better than you thought. Ay, nalilito, nagkakamot ng ulo. Ay, hindi ko akalaing mapapansin ko ang isang tulad mo. Narrator. Never cross the line. Kahit na ang puso ko nag-alinlangan ng maraming beses. Ang nakamamatay na gabi. Magiging gabi ang eksena. Tunog ng mga insekto. Nag-jogging pabalik si Luo sa mga bukid. Biglang nahimatay. Naglaho ang eksena. Sigaw. Boses ng mga taga-nayon. Kumikislap ang flashlight. L.A. mamamayan. Ay. May babae. Si Sheena o. Umiiyak. Sheena, humihikbi. Siya ang gumahasa sa akin. Ang eksena ni Luo ay ginapos ng mga taga-nayon. Ang kanyang mukha ay nabugbog, ang kanyang ina ay tumatakbong umiiyak. Korte sa nayon ni. Kinaumagahan. Si Luo ay nakatayo sa gitna ng bakuran, pinupunan ng mga taga-nayon. Isang grupo ng mga kabataan ang nagpi-film, tumatawa. L.A.D.A. Walang hiya. Ganyan talaga yung mga tahimik sa umpisa. L.A.D.A. Wala namang usok kung walang apoy.
Baka matagal na niyang pinagnanasaan yon. Lumalabas ang ina ni Luo, sumisigaw ng malakas. Nanay, galit. Tigilan niyo yan. Anak ko yan. Hindi siya ganon. Narrator. Ang aking ina ay nakatayo sa gitna ng mga lobo. Ngunit walang nakinig. Dahil kapag ang boses ng mahina ay itinaas, walang nakikinig. Pansamantalang nakakulong si Luo sa silid sa likod ng bahay. Gabi. Nakisiksik siya sa dilim. Sumipol ang hangin sa mga siwang ng pinto. Sa loob. Wala akong ginawa. Ni hindi ko matandaan ang nangyari, pero bakit tinalikuran ako ng lahat? Narrator, dahan-dahan, malamig. Ngunit sa isang lugar sa nayon, may mas maitim kaysa sa mga akusasyon. Nagising si Luo sa isang bulok na silid na gawa sa kahoy. Nakatali ang kanyang mga kamay, nababalot ng putik ang kanyang katawan, at mahina ang liwanag mula sa siwang ng pinto. Sa loob, pabulong. Ito hindi ko bahay, saan ito? Isang malamig na hangin ang dumaan. Bahagyang yumanig ang dingding. Isang bulong ang lalabas, parang boses ng isang tao ang direktang bumubulong sa kanyang tainga. Bulong, boses ng babae, matunog. Kasalanan ang kabayaran. Narrator, kahit dramatikong boses. Ang lugar kung saan ako nakakulong, walang bakal na pinto. Walang mga bantay. Tanging ang katahimikan na pumupunit sa eardrums ko. At ang mga tawag mula sa kabilang panig ng katotohanan. Scene 2, ilusyon at apoy. Nagpupumiglas si Luo na bumangon, bumubuhos ang pawis mula sa kanyang noo. Nakikita niya ang kumukutitap na apoy sa sulok ng silid, hindi sigurado kung ito ay totoo o hindi. Ang mga dingding ay puno ng mga kakatwang figura, nalilito, walang mata, nakangiti. Sumisigaw. Umalis Wala akong ginawa. Nawawala ang mga ilusyon. Kumatok si Luo sa pinto. Bumukas ito, hindi nakalock. Nagmamadali siyang lumabas sa takot, nilalamon ng kadiliman ang lahat ng panig. Narrator. Hindi yan selda. Isa itong piitan na binubuo ng mga alaala, takot at hindi pinatawad ng mga sumpa. Tumakbo si Luo sa kagubatan, humihina. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy ang lumitaw sa ambon. Suray-suray siya at kumatok sa pinto. Mabagal na bumukas ang pinto. Lumitaw ang isang matandang babae, malalim ang mga mata. Natatakpan ng mahaba niyang buhok na pilak ang kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng lumang anting-anting sali. Hindi siya nagsasalita, tinitingnan lang si Luo ng matagal. Matandang babae. Pumasok ka, dumidilim na. At kapag dumilim na, babalik ang bagay na yon. Papasok si Luo. Sa loob ng kubo, puno ng mga manikang kahoy, mga nakasabit na bungo ng hayop, isang sinaunang altar na itim na bato. Scene 4, ang usapan. Nanginginig ang boses. Sino ikaw? Bakit nakikita ko ba ang mga bagay na yon? Matandang babae, mahinahon, pantay-pantay. Dahil ikaw ang huling taong humipo kay Sheena, at siya rin ang huling taong naglakas loob na lumaban sa Mandarangkal. Mandarangkal. Ano yon? Matandang babae, namumungay ang mga mata. Sila ay isang sinaunang lahi ng aswang. Hindi sila kumakain ng laman. Kumakain sila ng pagnanasa. Nagmamay-ari sila ng mga babae. Ginagamit ang kanilang kagandahan upang akitin ang mga lalaki, pagkatapos ay kunin ang kanilang mga kaluluwa sa kahihiyan at kawalan ng katarungan. Nakapan ang kamera sa mga pintura ng dugo sa dingding, mga babaeng maputi ang mata, baliw na tumatawa, mga lalaking namimilipit sa sakit. Matandang babae. Apo ko si Sheena.
Tinatakan ko ang bagay na yon sa loob ng maraming taon, ngunit noong nasaktan siya ang bagay na yon nagising. Lali, panic. Ibig mong sabihin, Sheena hindi ba tao? Matandang babae, malalim. Siya ay tao. Ngunit dinadala niya sa loob niya ang binhi ng isang demonyo. At kapag ang sakit ng paggamit ng pagiging inabandona ang kanyang kapangyarihan ay tumaas, ang isang kahoy na estatwa sa mesa ay nabibita. Ang lampara ng langis ay kumikislap. Ang matandang babae ay tumingin sa labas. Matandang babae. Hinahanap nito ang mga alaala nito. Kung hindi mo ito tutulungang madaig ang mga ito, lalamunin nito ang buong nayon sa impyerno. Tumayo si Lo, nanginginig ang buong katawan. Ay! Ako, ano ang dapat kong gawin? Matandang babae, ngumingiti ng mahina. Hanapin mo si Sheena bago ka muna mahanap ng demonyong nasa loob niya. Bumalik si Lo sa nayon sa dilim. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay alerto. Ang mga bahay ay tahimik na parang naghahabol ng hininga. Narrator sa malalim at seryosong boses. Bumalik ako hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para ako mismo ang maghukay ng putik ng nakaraan. At kapag sinimulan mong alisan ng takip ang katotohanan, humanda kang harapin ang nakatago sa ilalim nito. Nahanap ni Lo si Darren, ang kanyang childhood friend, na nakikipag-inuman kasama ang isang grupo ng mga matandang kaibigan. Tensyonado ang kapaligiran habang papalapit si Lo. Ay! Minsan lang ako magtatanong sino ang nag-set up nung gabing yun? Katahimikan. Sumulyap si Eldren kay Darren. Parang nanigas ang buong mesa. Darren nagpapalihis. Baliw ka ba? At bumalik ka dito. Ay, Ngo. Napanaginipan ko ang bawat mukha mo at ang tawa ng madala ako. Huwag mo na akong ulitin sa bawat detalye. Sinubukan ni Darren na tumanggi. Ngunit ang mga mata ni Eldren nanginginig. Nahulog sa lupa ang baso ng beer sa kanyang kamay. Nung gabing iyon, umalis si Darren sa pub, nag-shortcut sa field. Kakaibang yabag ang narinig sa likuran niya. Lumingon siya, walang tao. Kumislap ang flashlight. Tunog, daing, mga kuko na pumupunit ng laman. Dugo ay tumalsik sa damuhan. Isang hiyaw ang pumunit sa magdamag. Kinaumagahan, natagpuan ang bangkay ni Darren. Napunit ang dibdib, nawawala ang puso at atay. Nag-uusap ang mga taga-nayon, natatakot. Mamamayan. Bumalik ang sumpa tulad ng lumang pangyayari. Scene 4, nagsalita ng katotohanan si Sheena. Nakasalubong muli ni Lo si Sheena. Nakatago siya sa isang maliit na silid, ang kanyang mga mata ay haggard. Ay, nasa ka na boses. Alam mo sa simula pa lang tama. Sheena, saglit na tumahimik pagkatapos ay lumuha. Ay, I know you're not the one who did it pero napilitan ako. Family ko, boyfriend ko sabi nila kapag ipinagtanggol kita, maituturing akong baliw witch. Ay, nakakuyom ang kamao. At nanatili akong tahimik, hinayaan kang madala sa impyerno mag-isa. Sheena, hindi naman sa ayaw kong iligtas ka. Just didn't dare. Akayin ni Sheena si Lo sa lumang bahay ng kanyang lola. Isang lugar na matagal nang inabandona, puno ng anting-anting at pulbos na nakakalat sa sahig. Sheena, ang lola ko dati ay aswang. Pero tumigil siya. Sabi niya, kung may malubhang na sugatan sa bloodline, babalik ang sumpa. Ay! At noong gabing napilitan akong magsinungaling nagising ang sumpa. Sheena, tango. I feel something inside me whispering urging. I can't control it, naririnig ko ang boses niya, pero naririnig ko rin dugo.
Scene 6, lumalagong panganib. Isang sinunog na tela ng altar. Duguan ang mga bakas ng kamay sa dingding. Nagkatinginan sina Luo at Sheena, natatakot ngunit determinado. Narrator: ang katotohanan ay hindi lamang isang talim na pumuputol sa kawalan ng katarungan. Ito ay isang pinto na nagbubukas sa isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga kasinungalingan, selyadong mga supernatural na alaala. Nakapan-up ang kamera, sa bubong, isang maitim na figura na nakakapit sa isang kahoy na beam. Ang mga mata ay kumikinang na pula. Isang mahinang bulong, taksil-taksil. Naglalakad sina Luo at Sheena sa gubat, may hawak na mga oil lamp at dagger. Puno ng putik ang kanilang mga mukha, determinado ang kanilang mga mata. Narrator nagsasalaysay. Upang mahanap ang katotohanan, minsan kailangan mong makipagsapalaran sa kailaliman ng kadiliman. Doon, nagkukubli pa rin ang matatandang kaluluwa, naghihintay sa huling paghatol. Scene 2, ang Forbidden Cave. Dumating silang dalawa sa harap ng kuweba na nakatago sa likod ng talon. Biglang nanlamig ang hangin. Ang mga sinaunang simbolo ay inukit sa dingding na may tuyong dugo. Tumigil si Sheena, bahagyang nanginginig. Sheena, pabulong. Ito ang lugar na binalaan mo, tanging ang may tunay na kadugo lang ang makakapasok. Ay! Then let's go. Kung nandyan ka pa, we have to end everything tonight. Pumasok sila sa kuweba, ang liwanag ay unti-unting nagiging asul-abo. Ang mga pader na bato ay inukit na may libu-libong mukha, nagdurusa, nakapikit ang mga mata, tahimik na sumisigaw. Sa gitna ng kuweba, nakaupo ang lola na naka-cross-leg, napapalibutan ng mabagal na pag-aapoy ng mga guhit ng apoy at dugo. Hindi niya itinataas ang kanyang ulo, nagsasalita lamang siya ng paos. Matandang babae. Ang mga espiritu ay nagising. Bawat isa sa inyo ay nag-iwan ng bakas ng hindi nalinis na dugo. Ay, pinigilan ang galit. Bakit hindi mo pinigilan itong mangyari? Matandang babae, nakatingin ng diretsyo. Dahil naniwala akong umatras ako mula sa kadiliman. Ngunit ang sumpa ay hindi patay, ito ay natutulog lamang. At ikaw gisingin mo ito. Scene 4, pagkakasala at parusa. Bumunot siya ng isang piraso ng pinatuyong balat ng tao, nakaukit sa mga pangalan ng mga taksil. Nakita ni Luo ang mga pangalang Darren, Eldren at pagkatapos ay sa kanya. Sheena, natatakot. Wala siyang ginawang mali. Siya ang biktima. Matandang babae. Walang sinuman ang ganap na inosente kapag ang katahimikan ay nagpapakain ng kawalan ng katarungan. Ikaw, dahil sa pag-ibig, dahil sa takot, dahil sa puot, ang nagpapahintulot sa dyablo na manahan. Scene 5, The Fire Ritual. Tumayo ang matandang babae, humakbang sa spiral ng apoy. Nagiging lila ang apoy, isang simbolo ng paglilinis ng kaluluwa. Nagsisimula siyang umawit ng sinaunang wika, umaalingaw ang kanyang boses sa buong yumi. Matandang babae, malakas. Sa tumanigong alapaap, bitawan mo ako at tanggapin ang kapalit ng dugo. Ang apoy ay sumiklab. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang maiinit na uling. Isang ipoy po ang umaalis sa lahat sa hangin. Sina Luo at Sheena ay nagyakapan at umaatras. Narrator. Walang makakalaban sa batas ng sagradong kabubatan. Dugo para sa dugo. Karma para sa abo. Kapag namatay ang apoy, mayroon lamang isang tumpok ng mainit na abo at isang maliit na pulang bato na kumikinang sa gitna. Napaluhod si Sheena, umiiyak, nabasag ang kanyang boses. Sheena. Lola. I'm sorry, dapat ay nagsalita ako ng mas maaga.
Marahan na pinulot ni Lo ang bato, inilagay sa kamay ni Sheena. Lumalambot ang liwanag mula sa bato na parang natutulog. Ay! Pinalinis niya ang bloodline, ang iba ay atin na. Pangwakas na tagpo, ang dalawa ay umalis sa kuweba. Ang langit ay lumiliwanag. Ang mga ibon sa gubat ay muling umawi. Wala nang umaalulong. Ang hangin ay umiinit. Bumagal ang kamera, ang mga yapak ni Luo at Sheena sa basang lupa, magkatulad sa isang tuwid na linya. Narrator, malambot, tahimik na boses. Kapag ang isang kaluluwa ay pinatawad, ang buong kagubatan ay makakahinga muli. Naglalakad si Luo at Sheena sa gate ng nayon. Kumakalat ang malambot na liwanag sa bawat hakbang nila. Pinagtitinginan sila ng mga tao, hindi na may mapuot na mga mata, ngunit may matinding katahimikan na may halong guilt. Narrator. Bumalik tayo hindi para salubungin, ngunit para patunayan na kahit lamunin ng kadiliman ang pananampalataya, ang liwanag, kung sapat na ang pagtitiyaga, ay maaari pa ring tumagos. Ang eksena ng commune police na nagbabasa ng listahan ng mga taong sangkot sa maling akusasyon kay Lo. Ang ilan ay nakaposas, ang kanilang mga mata ay lumulutang. Ang mga taga-nayon ay nagsitsismisan, nagulat. Mamamayan. So yung mga lalaking yun? Oh and my God. Nagkunwari pa silang mahal si Lo sa harap natin. Ang iba ay tumakas sa nayon, iniwan ang kanilang mga bahay na desyerto, bukas pa rin ang mga pinto, bukas pa rin ang mga ilaw na parang walang nakatira doon. Narrator. Ang katotohanan, kapag ito ay lumitaw, ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Alam nito kung paano parusahan ang mga sinungaling at patawarin ang mga taong nangahas bumangon mula sa kawalan ng katarungan. Nakaupo si Luo at Sheena na naglalaban ng mga damit sa tabi ng tuyong sapa. Walang sinabi. Tumulo ang tunog ng tubig. Huni ng mga ibon. Ngumiti sila sa isa't isa sa unang pagkakataon sa mga araw ng katahimikan. Sheena. Dati takot akong maglaban ng mag-isa. Ngayong nandito ka na mabigat pa rin ang tambak ng damit pero gumagaan ang pakiramdam ko. Ay, ngumingiti ng mahina. Noon, akala ko ang buhay ko ay exam paper lang at ang hinaharap. Ngayon alam ko na, ang kaligayahan kailangan lang ng taong nakaupo sa tabi ng batis. Dinadala ni Sheena ang mga abo ng kanyang lola sa likod bahay, kung saan dati ay may puno ng bulak na dati niyang dinidiligan. Nagwiwisik siya ng abo, tahimik na bumubulong. Sheena, naluluha. Lola. Naiintindihan ko. Si Aswang ay hindi demonyo. Ito ang madilim na bahagi ng isang tao. Kung hahayaang mabuhay magpakailanman, lalamunin nito ang kaluluwa. Tatalikod siya. Biglang mula sa malayo, lumilipad ang isang pulutong ng matingkad na alitaptap sa kanyang balikat. Marahan ang ihip ng hangin. Namumukadkad ang mga bulaklak ng koton kapag wala sa panahon. Si Lo at Sheena ay nakaupo sa balkonahe, sabay-sabay na umiinom ng tsa. Paglubog ng araw ang langit. Ikinuwento niya noong bata pa siya, madalas niyang ihulog ang kanyang mga damit sa batis. Tumatawa siya. Tapos tumawa din siya. Isang kusang pagtawa ang una pagkatapos ng napakaraming trahedya. Narrator. May mga tawa hindi pinanganak ng kaligayahan, kundi sa pagkakaroon ng sakit. At ang himala ay ang pagtawa, pa rin. Dahan-dahang umatras ang kamera, tinatakpan ng liwanag ng hapon ang nayon na minsang natabunan ng kadiliman ng ginto. Sa gitna, dalawang maliliit na tao ang muling nag-alab ng apoy ng sangkatauhan. Ang kwento ay maaaring katang-isip lamang, ngunit ang sakit ng maling akusasyon ng pagiging tahimik ay totoo sa maraming tao. Maniwala ka sa katotohanan. At kung ikaw ay tagapagdala ng liwanag, huwag kang tumahimik.